Magandang araw sa inyong lahat mula dito sa Barangay Dambukid, Bacoor, Cavite. Andito pala kami ngayon para bisitahin ang isang supermom na kung tawagin natin ay si Mama Erica. Si Mama Erica ay nagmamayari ng isang simpleng negosyo na kung saan nagbebenta siya ng produkto niya na kung tawagin ay mini donut. Kaya tara, samahan niyo ako. Alam natin na ang mga kabataan ay nag-aaral upang magkaroon ng trabahong maganda at buhay na payapa. Ngunit lingid sa kaalaman ng iba, mayroong mga kabataan na hindi pinalad at maagang namulat sa realidad. Mga kabataan nagsusumikap hindi para sa sarili nila, ngunit para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Andito na nga pala tayo sa bahay ni Mama Erica. Pasensya na po, magpapasok po. Andito po ba si Ate Erica? Kamusta na po kayo? Sino po kasama niya sa bahay? Bata pa lamang si Erica ay mahilig na siyang manood ng mga video kung saan ay may mga nagluluto ng iba't ibang uri ng pagkain. Dahil dito, nagkaroon siya ng kaalaman sa pagluto at gamit ang kanyang mga kaalaman ay naisipan niyang magtayo ng isang simpleng negosyo na kung saan ay matatawag natin itong mini donuts. Nauubos po ba yung mga donut na tinitinda nyo? Minsan, pero minsan kasi hindi. So ano po nangyayari sa mga paninda nyo na hindi nauubos? Binibigay ko sa mga kapatid ko. So sa paanong paraan nyo po tinitinda yung donut? Minsan nilalabas ko din sa may gate, minsan inaalok ko sa mga kaibigan ko, tapos pinapost ko siya sa FB. Marami naman po ba bumibili sa inyo? Minsan marami, minsan wala. Hanggang saan po nararating yung tinitinda nyo? Nung nakaraan kasi, nung nagpo-post ako, umabot po siya ng Las Piñas, umorder po yung mga kalala ko po doon. Ang dami nang inaabot ng tinda nyo ha. So, pag nagtitinda po kayo, inaabot po ba kayo ng mga gabi or kaya madaling araw? Hanggang gabi lang po. So matagal-tagal rin. Gumising sa umaga ay isa sa pinakaimportanteng bagay na ating natatanggap sa araw-araw. Magkaroon ng pamilya, kaibigan, o kahit sino mang kakilala ay ang mga halaga na binigay sa atin ng Diyos. Kaya't sa bawat pagsubok na ating nakakamtan ay hindi natin dapat sukuan. Madaming paraan upang ito'y malampasan. Manatiling ngumiti kahit na may pait na naranasan. Nasaan na po ba yung mga magulang nyo? Nakakasama niyo pa po ba sila? Yung mama ko nasa 13, hindi po siya namin nakakasama. Yung papa ko naman po, pumanaw na po siya. So ang layo pala ng nanay mo sa'yo, no? Tapos condolence din po sa tatay mo. So bali sino na lang po nag-aalaga sa inyo lahat? Yung lola ko po, tsaka lolo ko, yung mga tita ko. Paano mo nalampasan yung mga pagsubok lalo na nung nalaman mo kung gantis ka? Kahit nag-aaral pa ako noon, pinagpatuloy ko siya kasi nga, masama yung maglaglag ka ng baby, ganun. Kasi may din yun, may kasalanan din sa Diyos yun. So tama naman. So paano niyo po na-manage yung pagiging isang ina at negosyo? Paggising ko sa umaga, inaasikaso ko na rin lahat. Pinapakain din na siya, pinapadede. Tapos, pag natulog na siya ng tanghali, gagawin ko na yung mga pang donut. Ang hirap din pala maging isang ina, no? Pwede ka na pong matawag na super mom. Mahirap po ba or nakaka-apekto po ba to sa kalusugan nyo? Oo, lalo na kapag madaling araw. Minsan umaga na siya natutulog, tapos pagtapos ko magpadede, gugutom na naman ako, ganun. Parang ikot-ikot lang. Buti po nagawa nyo ng paraan yun. So ano po yung pinagkukuhanan nyo ng lakas ng loob para ipagpatuloy lahat ng mga ginagawa nyo ngayon? Papa ko po, na bibigay po siya ng sa akin na parang wag po ako sumuko kasi andito na nga po yan. Kaya
Wala po tayong sabi. Buti na lalakasan niyo po yung loob niyo. Pero may balak po pa kayo mag-aral. Iniisip ko din na hindi na. Kasi parang magtrabaho na lang ako agad. Kasi madaming mga mahal ngayon na pangangailangan ng bata. Kaya kung nagtrabaho ka, may bibigay mo yun sa anak mo. Ano pong magiging payo niyo sa mga batang ina na katulad din niyo? Lakasan po nila yung loob nila. Huwag po silang sumuko. Naging matatag po sila sa lahat ng bagay. Maganda naman yung mensahe na ipaparating niyo sa kanila. Lahat tayo ay may dahilan kung bakit o paano tayo kumukuha ng lakas at tapang upang humarap sa mga pagsubok ng buhay. Tulad na lamang ng babaeng si Erica na maagang namulat sa realidad. Nagsusumikap at nagtitiis sa isang simpleng negosyo na minsan ay hindi naman sapat sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya't dapat na huwag tayong mawalan ng pag-asa at magkaroon ng lakas ng loob dahil minsan kung ano ngayon ang meron ka ay pinapangarap lamang ng iba. So, Nay, ano pong pangalan niyo at ilang taon na po kayo? Sila Oliva Spirit. Ilang taon na po kayo? 64. Nandiyan po ba si tatay? Malakas pa po ba siya? Ay, oo, malakas pa. Buti naman po. Ilan po anak niyo? Tatlo. Namatay isa. Nakakalungkot naman po yun. Kaya niyo po ba bang alagaan sa lahat ng apo niyo now? Noon, pero ngayon di na. Kasi medyo mahina na to. Pang ilan po sa anak ninyo yung magulang ni Mami Erica? Ay, panganay. Tatay niya. Panganay. Yun yung namatay. So, Nay, kamusta naman po si Mami Erica bilang apo ninyo? Binigyan po ba kayo ng sakit ng ulo nung bata po siya? Marami, pero okay naman. Inakimpasan naman yun. Buti nga po. Tanggap niyo naman po ba na buntis po si Mami Erica? Una, nagalit, pero wala nang magagawa. Di tanggapin. Meron pa po ba kayong napagkukuhanan ng pera para sa pangangailangan niyo sa pang-araw-araw? Yung dalawang anak ko nagtatrabaho, mama ni Chrisman at saka yung anak kong bunso. At saka yung pension ng papa ni na Erica. Buti naman po may nakuha na po kayo ng pera. May trabaho po ba si tatay o sino man po sa mga anak Ano niyo? pa extra lang yan? Lolo ni CN. Pa extra lang ang trabaho. Kasi hindi na rin kaya na sana yan. Liitan na rin. May mensahe po ba kayo para kay Mami Erica? Alagaan niyang mabuti ang kanyang anak. Huwag niyang pamabayaan. Ganda naman po ng mensahe niyo para sa kanya. Salamat po sa pagsama po sa interview namin. Huwag nating pansinin ang mga hindi naniniwala at patunayang makakaangat mula ibaba. Maging kontento sa kung anong meron tayo at tanggapin ang bawat hirap na nararanasan sapagkat hindi tayo magiging matapang kung wala tayong pagsubok na lalabanan. So ngayon po pala guys, tuturuan ako ni Mami Erica paano gumawa ng mini donut. Una po, ibubuhos niyo po sa lagyanan yung Maya pancake. Pagtapos po, maglagay po kayo ng itlog. Kahit isa lang po. Tapos po, Maglalagay po kayo ng unti-unti muna ng tubig. Tatansyahin niyo po siya. kalay ka. So ito na po pala yung mini donut butter. So tapos na nga po pala tayo sa paggawa ng butter natin. So Mami Erica, ano na po yung susunod na gagawin? Paiinitan muna natin ito. So sasaksak ko to. Yes po. Tapos ano na po gagawin Pag sa'yo? mainit-init na po siya, papahiran lang po natin siya ng unting mantika.
Ito po ba yung mantika? Okay po. So, ano po sunod na gagawin? Initin muna po natin siya sa tiyan. Hihintay na lang po tayo. So, ayun nga po pala. Tapos, nalagay na yung mga butter sa nilulutuan. Hihintay na lang ng mga isang minuto raw bago maluto. So, habang niluluto to, may mga iba't ibang flavors pa po ba yan? Opo. Kaso ang nandito naman po ay white chocolate po. Naubos na po yung ibang flavor. Pero meron naman po ako yung mga toppings, mga marshmallow po, sprinkles, chips, at ganun po. Totoo sa to. Buti po na-tansya nyo kung paano katagal. Sa una lang po siya matagal. So, ito nga po pala yung final product, yung mini donuts ni Ate Erica. Okay na. Okay na. So, Mami Erica, mga ilang segundo o minuto kailangan para matunaw yung white chocolate? Isang minuto lang po. Kasi kapag sumobra po siya sa init, masusunog yung chocolate. Pwede din po natin siya tansahin kung tunaw na po siya sa isang minuto. So, bale, ang susunod, lalagay na po natin yung eto. So, mga ilang taon ka na gumagawa ng ng mini donut? Last year po ng day. Tagal na pala, no? Pero po kasi, pahinto-hinto. Dapat pala. So, Ate Erica, okay na po ba yan? Ay, okay na to. Pwede po pahawakan. Tapos, Ayun. na lang po siya. So, ito po pala yung white chocolate, yung isa sa mga flavors sa mini donuts. Base kay Ate Erica, okay na raw ito eh. So, tapos na po pala namin initin yung pa-cover sa mini donut na yung white chocolate. So, Ate Erica, ano na pong huling gagawin natin? Ang una muna po, huwag tayo ng isi. Tapos po? Huwag tayo ng donut, i-ano po natin. Okay po. Tutusok po natin siya. Tapos, bagong dip po, maglalagay na po kayong toppings kasi mabilis lang po lumamig. Pwede po pawak. So, ito na nga po pala yung final product ng na mini donut. Pwede po ako po gawin. Okay na. Ito nga po pala. Kanyang kusina ay isang mundo ng kasiyahan. Sa pait at tamis ng buhay, siya ang nagsilbing reyna. Ang mga singsing na naniningning ay parang matamis na panaginip. Kaligayahan ay makikita kahit simpleng silid. Sa papait na karanasan ay may paraang masusolusyonan. Tiwala at lakas ang sagot sa kahirapan. Lahat tayo'y hahantong sa tunay na hamon ng buhay. Lalaban, mapapagod, mabangon at sasagal. Tiwala at pagsisikap, nagsisilbing sandata. Hindi ka magtatagumpay kung sa swerte ka lang aasa.